Nang biglang sumigaw ang isang batang palaboy ng, "Huwag mong kainin yan!" Walang nakaakala kung paano magugulo ang mga susunod na sandali. Isang malamig at maaraw na hapon yon, at ang kafe sa parke, isang eleganting sulok ng lungsod na napapalibutan ng mga punong ginupit na parang sining, ay buhay na buhay sa dami ng tao. Ang banayad na tunog ng bumubulwak na fountain ay humalo sa mahihinang bulungan at paminsan-minsang kalansing ng kubyertos sa mamahaling pinggan. Hindi lang ito basta kafe. Ito ang kafe, isang paboritong tagpuan ng mayayaman sa lungsod, kung saan kasamang inihahain ang pagiging eksklusibo sa bawat tasa ng cappuccino. Ang mga waiter nakasuot ng puting kamisadentrong plansado at itim na apron ay gumagalaw sa pagitan ng mga mesa na parang mananayaw sa isang ballet. Bit-bit nila ang mga tray na may dalang masiselang putahe, croissant na sobrang malutong na nagkakabutil sa isang tingin pa lang, cappuccino na may art na bula sa ibabaw, at mga pagkaing mukhang masyadong maganda para kainin. Ang hangin ay puno ng amoy ng bagong lutong tinapay na galing sa oven, hinaluan ng bango ng mga gardenia at mamahaling pabango. Pero para sa isang lalaking nakaupo sa gitna ng lahat, walang saysay ang marangyang paligid. Sa isang mesa na kitang-kita sa gitna ng kafe, naroon si Giorgio Herrera, isang lalaking kilala sa mga boardroom at stock exchange sa buong mundo. Para sa mga nakakakilala sa kanya o kahit sa mga narinig lang ang kanyang pangalan, hindi lang siya mayaman, isa siyang alamat. Isang negosyanteng mula sa wala ay nakabuo ng imperyo mula sa real estate, teknolohiya, media at mga produktong pangluho. Sa edad na 72, nananatili pa rin siyang matikas. Ang kanyang buhok ay kulay pilak ngunit maayos pa rin, ang tindig ay tuwid, at taglay niya ang katahimikan ng isang taong bihirang pagtanggihan. Suot niya ang isang navy blue na suit na perpektong plansado na parang hindi pinapasok ng gusot, at ang kanyang salamin na may gintong gilid ay kumikislap tuwing tumitingin siya sa menu. Pero sa kabila ng lahat ng ito, tila ba walang saysay sa kanya ang mga pagpipilian sa harap niya, wala ng sigla ang kanyang kilos. Sa tapat niya ay nakaupo si Elena, ang mas bata niyang asawa, na akmang-akma sa inaasahan ng lipunan para sa isang trophy wife. Perpekto ang anyo niya, halos parang galing sa entablado. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay dumadaloy pababa na parang sutla, bumabalot sa kanyang mukhang may matutulis na cheekbones, maiitim na mata at mapulang lipstick na sobrang kapansin-pansin. Sa kanyang pulso ay nakasabit ang isang brilyanting pulseras na kumikislap sa bawat galaw ng kanyang kamay. Pero ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Giorgio o sa menu o kahit sa magandang tanawin ng hapon. Nakabaon ito sa liwanag ng kanyang cellphone habang patuloy siyang nagtatype ng mga mensahe na nagpapabago-bago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Minsan iritado, minsan kunwaring natutuwa. Hindi kalayuan sa kanilang mesa, sa labas ng bakod ng kafe ay nakatayo ang isang batang lalaki. Payat, maliit at balot sa hoodie na ilang sukat ang laki sa kanya, para siyang aninong dumidikit sa paligid. Gusgusin ang kanyang sapatos, kupas at punit ang kanyang maong, at ang kanyang hoodie ay may mga mantsa ng maraming gabing walang tulugan sa lansangan. Ang kanyang maiitim na mata ay laging gumagalaw, nag-oobserba, nagmamasid, naghahanap ng pagkaing iniwang walang bantay o kaping kalahating inumin pa lang. Ang pangalan niya ay Lorenzo. Para sa mga suki ng kafe, isa lang siyang batang hindi pinapansin. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling, pero palagi siyang nandoon. Tahimik lang, hindi lumalapit, hindi nanggugulo. Parang multo na, laging nasa gilid ng kaaliwan ng iba, tinitiis pero hindi kinikilala. Isa siyang aninong paalala ng konsensya ng lungsod. Tiningnan ni Giorgio ang kanyang relos, ang mamahaling orasan na kumikislap sa ilalim ng araw.
Mukhang wala ka na naman sa sarili mo, wika niya kalmado pero may bahid ng paninisi. Tumingin si Elena at ngumiti, sapat lang para magmukhang totoo, pero walang init. Nandito naman ako, malambing niyang sabi, sabay abot ng kanyang kamay sa ibabaw ng mesa upang haplusin ang kamay ni Giorgio. Perpekto ang pagkakamanicure ng kanyang mahabang kuko, kapareho ng kulay ng kanyang lipstick. Alam mo namang gustong-gusto ko ang mga ganitong lunch, dagdag pa niya. Pero halos agad din bumalik ang kanyang mata sa cellphone. Kumalamang sikmura ni Lorenzo, dahan-dahan siyang lumapit sa bakod, inilapat ang mga payat niyang daliri sa bakal. Napako ang tingin niya sa mesa ni Giorgio at para bang huminto ang mundo. Nandoon isang puting mangkok na parang sumisigaw ng karangyaan sa kintab pa lang. Sa loob nito isang ginintuang sabaw ang nagpapalabas ng singaw na parang usok na sumasayaw sa hangin. Katabi nito, isang basket ng bagong lutong tinapay, mainit pa at perpektong pumutok ang ibabaw. Isang matangkad na baso ng sparkling water ang kumikislap sa sinag ng araw, parang may gustong sabihin, para kay Lorenzo, para itong pagkain ng mga anghel. Pero biglang may kakaibang nangyari. Habang inaabot ni Giorgio ang kanyang telepono, bumaba ng kaunti ang kanyang tingin. Samantala, ang isang kamay ni Elena ay dahan-dahang pumasok sa kanyang mamahaling bag, isang clutch na kasinlaki ng isang maliit na libro. Gawa sa balat na tiyak ay mas mahal pa sa lahat ng perang nakita ni Lorenzo sa buong buhay niya. Hindi siya tumingin, hindi nagbago ang ekspresyon, pero nanlisik ang mata ni Lorenzo nang makita niyang may hinawakan itong maliit at bilog na bagay. Inilabas ni Elena ang isang maliit na botelyang salamin, walang label, walang marka. Sa isang mabilis na kilos, binuksan niya ito gamit ang hinlalaki at bahagyang inikot ang pulso. Itinaas ang kamay sa ibabaw ng mangkok at nakita ni Lorenzo ang bahagyang kislap ng malinaw na likido habang ito'y patak na bumagsak sa sopas. Isang iglap lang at nawala na ito, sinipsip ng sabaw na parabang walang nangyari. Napigil ang hininga ni Lorenzo, nanigas ang kanyang katawan, bumilis ang tibok ng puso. May ibang nakakita kaya? Abala ang mga waiter, abala rin ang ibang costumer, nag-uusap, umiinom, nagse-cellphone. Pero siya ang nakakita at may kung anong boses sa loob niya ang nagsabi, hindi ito tama. Hindi ito isang pagkakamali, may masama rito. Ang likidong ibinuhos ay lumusaw sa ginintuang sabaw na parang mahika, kung ang mahika ay kayang maging mabalasik. Walang pagbabago sa kulay, walang bula, walang amoy. Parang simpleng nawala, kinain ng sabaw ang isang lihim. Napigil ang hininga ni Lorenzo, nanlaki ang kanyang mga mata, pero nanigas ang buong katawan niya para bang na-freeze siya sa gulat. Pinanood niya, walang magawa, habang dahan-dahang hinalo ni Elena ang sopas gamit ang kutsara. Ang kanyang perpektong kukong kulay rosas ay gumagabay sa paikot na galaw. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha, walang ngiti, walang simangot, walang kahit anong kaba. Kalma. Matigas, makinis. Pagkatapos, yumuko siya kay Giorgio, ibinaba ang boses sa isang mapang-akit na bulong, pero sapat pa rin para marinig ni Lorenzo mula sa kanyang pinagtataguan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, hindi mo pwedeng sirain to ngayon. Parang punyal lang salitang iyon sa puso ni Lorenzo. Dahan-dahan siyang napapikit, hindi makapaniwala. Ano ang narinig niya? Ano ang nakita niya? Siguro nagkamali siya, baka naisip lang niya yung bote, baka pampalasa lang ang idinagdag, pero kahit pa dumaan sa isip niya ang mga pag-asang ito, mabilis din itong naglaho. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang totoo. Totoo ang nakita niya. Nakakatakot na totoo. Mabilis ang tibok ng puso niya habang dahan-dahan siyang dumapa sa likod ng bakod ng patio, nagtago sa likod ng paso na puno ng violet na bulaklak. Ang mga tunog ng kafe, ang tawanan, ang kalansing ng baso, ang huni ng ibon, unti-unting naging mahinang ugong.
Ang tanging naririnig niya ay ang pag-uulit ng mga salitang iyon, malamig na hindi bagay sa lambing ng tinig. May malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likod. Pinisil niya ang kanyang mga palad, bumaon ang maiikli niyang kuko sa malambot niyang balat. Sinasabi ng kutob niya na manatiling nakatago, bumalik sa bangketa tulad ng dati. Isa lang siyang bata, walang nakikinig sa mga batang tulad niya, lalo na sa lugar na ganito, lalo na ngayon. Pero ayaw siyang iwanan ng kanyang mga mata. Walang napansin si Giorgio, nakatuon ang atensyon niya sa telepono, at ang bughaw na liwanag ng screen ay bahagyang sumasalamin sa kanyang salamin. Hawak na niya ang kutsara, nakatapat sa ibabaw ng mangkok. Bahagyang nanginginig, hindi malinaw kung dahil sa edad o sa ibang bagay. Mukha siyang pagod, parang taong bitbit ang sobrang bigat ng mga taon at lihim. At si Elena, bumalik sa kanyang pagpapanggap na parang walang nangyari. Ngumiti siyang muli, perpektong-perpekto, parang ginuhit ng kamay. Ang kanyang postura ay tila larawan ng kasinungalingan. Isang siko sa mesa, ang baba ay nakapatong sa palad, nakatingin sa screen ni Giorgio na kunwari interesado. Ang lamig na nakita kanina sa kanyang mukha ay napalitan na ng sinanay na lambing. Sumisigaw na ang isip ni Lorenzo. Umalis ka na, wala kang lugar dito. Ayaw ka nila rito, magpapagulo ka lang. Sino ba naman ang maniniwala sa isang payat na batang lansangan laban sa isang babaeng tulad niya? Lahat ng bagay sa kanya ay sumisigaw ng yaman, pino at kontrolado. Samantalang siya, isang estranghero. Sinuyod niya ng tingin ang paligid. Isang lalaking naka-blazer ang humalakhak sa biro ng kasama niya. Isang babaeng may perla sa liig ay nagse-cellphone habang umiinom ng rosé. Ang mga waiter ay patuloy sa paglalakad taas noo. Walang nakakita ng nakita niya, walang nakarinig ng narinig niya, walang pumansin sa kanya. Pero biglang bumalik ang tingin niya kay Giorgio. Sakto nang bumaba ang kutsara palapit sa mangkok. Tumigil ang oras. Sumikip ang dibdib ni Lorenzo, parang may di nakikitang kamay na pumipiga sa kanyang baga. Hindi. Nakita niya yon, may ibinuhos si Elena sa sopas. Hindi niya alam kung ano, pero ang kutob niya ay sumisigaw ng panganib. Walang lohika sa kanyang katiyakan, pero malinaw sa kanyang laman at kaluluwa. Hindi ito tungkol sa pagkakakilala kay Giorgio. Hindi ito tungkol sa kung sino ang tama. Ito ay tungkol sa kung ano ang tama. At sa sandaling iyon, may pumutok sa loob ni Lorenzo. Bigla siyang tumayo, umalulong ang bakal na bakod sa likod niya. Mabigat ang kanyang mga binti, parang lumulusong sa semento, pero hindi siya huminto. Kumilos siya ng may layunin, mabilis, matatag, dumaan sa pagitan ng mga mesa, hindi pinansin ang mga matang unti-unting lumingon sa kanya habang napapansin na siya. At noon, nang ang kutsara ni Giorgio ay halos sumayad na sa kanyang labi, sumigaw si Lorenzo. "Huwag mong kainin yan!" Naputol ang kanyang tinig sa dulo ng pangungusap, pero tumagos ito sa buong kafe na parang alarma. Agad ang naging epekto. May nahulog na tinidor sa sahig, may baso na tumigil sa ere. Isang waiter ang muntik ng mabitawan ng tray. Tumigil ang lahat ng usapan, parang pinutol ng kutsilyo sa gitna. Lahat ng mata ay lumingon. Tumigil si Giorgio, nakabitin ang kanyang kutsara ilang pulgada mula sa kanyang bibig, parang huminto ang panahon. Nanlaki ang kanyang mga mata sa likod ng salamin, puno ng kalituhan ang mukha habang unti-unti siyang lumingon sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo na ngayon si Lorenzo sa harap ng mesa. Nakasara ang kanyang mga kamao sa gilid. Mabilis ang paghinga, mabilis ang tibok ng puso. Bahagyang umaalon ang kanyang hoodie sa hangin, pero matatag ang kanyang mga paa, hindi gumagalaw. Mabilis na lumingon si Elena, parang latigong bumaling ang ulo niya. Kumitid ang kanyang mga mata at bahagyang bumuka ang kanyang bibig sa isang tahimik na gulat na agad naging iba. Mas matalim, makapal ang katahimikan, parang huminto ang mundo sa paghinga. Tumigil si Giorgio sa gitna ng kanyang kilos.
Ang pilak na kutsara ay nakabitin sa ere, halos 2 pulgada mula sa kanyang labi. Paikot dito, ang singaw ng sopas ay umaalon sa hangin, isang marupok na ulap na sumasayaw sa pagitan ng kanyang mukha at ng mangkok, hindi batid ang kaguluhang malapit ng sumabog. Ang matalas niyang bughaw na mga mata na karaniwang kalmado at kalkulado, ngayon ay nanlaki sa gulat habang tumutok sa tinig na yumanig sa maringgal na katahimikan ng kafe. Sa kabilang dulo ng mesa, mabilis na umikot si Elena at sa bilis ng galaw ay kumislap ang kanyang hikaw. Nanigas ang buo niyang katawan, nagngit-ngit ang kanyang panga habang matalim ang tingin sa sumalakay. "Anong sinabi mo?" Singhal niya, ang boses ay parang bubog na tumusok sa hangin. Sa talas ng tono niya ay natahimik pati ang bulungan sa paligid. Naubos ang kanyang postura sa isang iglap, napalitan ng isang bagay na madilim, mabangis, mapanganib. Pero hindi gumalaw si Lorenzo, nanginginig man ang kanyang mga kamay, nananatiling matatag ang kanyang mga mata. Naputol man ang kanyang tinig sandali, pinilit niyang magsalita, malakas, matatag at sapat na malinaw para marinig ng lahat sa kafe. "May nilagay siya sa pagkain mo, nakita ko, wag mong kainin yan." Isang sabayang buntong hininga ang umalingaw-ngaw sa terrace, parang hangin na biglang humampas. Lumingon ang mga ulo, tumigil ang mga tinidor sa ere. Dahan-dahang ibinaba ang mga baso, ang iba'y nanginginig pa ang kamay. Pati ang mga waiter ay tumigil sa pagkilos, ang dating maayos na galaw ay napatigil sa gitna ng akusasyon. Parang may pumindot ng pause sa buong mundo. Sumunod ang katahimikang nakakabingi, napuputol lang ng hingal ni Lorenzo at ng banayad na kaluskos ng mga dahon. Matigas ang tayo niya, mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib, hindi inaalis ang tingin kay Giorgio. Mabilis ang tibok ng puso niya na parang tambol sa kanyang tainga, pero hindi siya umurong, hindi niya kaya. Kumikitid ang noo ni Giorgio, dahan-dahan siyang kumurap, parang sinusubukang intindihin ang nangyayari. Inilipat niya ang tingin mula sa bata papunta sa asawa niya at pabalik, hawak pa rin ang kutsarang nanginginig. Sa wakas, maingat niyang ibinaba ito pabalik sa mangkok at mahinahong inilapag sa puting mantel. "Anong sinasabi niya, Elena?" tanong niya. Kalmado ang boses pero may halong pagdududa. Walang takot ang tono, pero mabigat. May nabasag sa katahimikan ni Elena, parang porselanang binasag ng martilyo. Bigla siyang tumayo at sa lakas ng galaw ay umatras ang upuan niya, kinaladkad sa batong sahig. "Sinungaling kang bata ka," sigaw niya, may lason ang bawat salita. Ang dating makinis na mukha ay napilipit sa galit. "Paano mo ako masusumbatan ng ganung kababuyan? Sino bang nagpahintulot sa iyo na makapasok dito?" Mabigat ang akusasyon pero hindi umurong si Lorenzo. Hindi siya nanginig. Bagkus, tumindig siyang mas matuwid. Hindi kay Elena ang tingin niya, kay Giorgio. Kailangan niyang mapaniwala ito. Kailangan niyang makita, kailangan niyang maniwala. "Nakita ko siya," sabi niya. Ngayon ay mas malakas at mas matatag ang tinig. May kinuha siyang maliit na bote sa bag niya nung hindi ka nakatingin. Nilagyan niya ng kung ano yung sopas mo at hinalo. Napanood ko lahat. Huminga siya, sinusubukang alisin ang pagdududa sa sarili niyang boses. "Kung ayaw mong maniwala, amuyin mo. Mararamdaman mong may mali." Nawala ang kulay sa mukha ni Giorgio. Dahan-dahan, halos parang makina, humarap siya sa kanyang asawa. Sumikip ang kanyang labi, kumunot ang kanyang panga habang lumalim ang tingin niya sa mga mata ni Elena, hindi para hanapin ang ganda, kundi ang katotohanan o ang kawalan nito. "Elena," tawag niya, ang iisang salitang iyon ay mabigat at puno ng tanong. "Anong nangyayari?" Napatawa si Elena, matulis at mapanirang tawa, sabay hagis ng kamay na para bang may sinisibat sa hangin. "Isa lang yang batang lansangan na gustong mapansin," sabi niya, sarkastiko. "Tingnan mo nga, madungis, gutom, desperado.
Gusto lang niyang humingi ng pera o pagkain. Nakita niya ang isang matandang mayaman at magarang tanghalian at nag-imbento ng kwento. Ibinalik niya ang tingin kay Lorenzo, ngayon ay puno ng paghamak. Mga gaya niya, laging may gustong makuha. Pero hindi umatras si Lorenzo. Sa halip, lumapit pa siya, lalong piniga ang mga kamao at mas lalo pang nilakasan ang boses. Hindi ako nagsisinungaling, sabi niya. Malinaw ang bawat salita, umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Ayaw lang niyang malaman mo ang ginawa niya, pero nakita ko, lahat-lahat. Nakabitin ang kamay ni Giorgio sa ibabaw ng mangkok para bang hinihila siya ng dalawang magkasalungat na puwersa, mga taon ng instinct at isang kutob na unti-unting sumisira sa kanyang pagdududa. Ang batang ito, ang estrangherong ito, ay nagsalita ng may linaw at pangangailangang hindi niya mabaliwala. Lalong lumalim ang katahimikan sa paligid. Tigil na ang lahat ng usapan. Pati ang mga ibon sa puno ay tila natahimik. Walang gagalaw sa mga plato, nakalimutang alak sa mga baso. Lahat ng mata sa kafe ay nakatutok sa hindi kapani-paniwalang pangyayaring nagaganap. Bahagyang umurong si Giorgio sa kanyang upuan at ang paa ng silya ay mahinang umangal. Tumalim ang kanyang tingin at ngayon ay buong-buo nang nakatutok kay Lorenzo. Pinag-aaralan siya, tinataya siya. Marami na siyang naranasang lokohan noon. Lalaki, babae, negosyante, politiko, nakita na niya ang lahat. Kabisado niya ang galaw ng mga manloloko. At gayunman, hindi natinag ang batang ito, hindi umiwas ng tingin, hindi nagpakita ng kaba o ng anumang kilos na naghahanap ng atensyon. Nakatayo lang siya roon, isang batang nakasuot ng basahan sa harap ng mundong itinayo sa marmol at ginto. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi alam ni Giorgio Herrera kung kanino siya dapat magtiwala. "Lorenzo, di ba?" Tanong ni Giorgio, maingat ang tono ng boses, dala pa rin ang dating bagsik na minsang nagpatigil sa mga CEO at opisyal ng lungsod. Pero sa ilalim ng katahimikan, may bahagyang panginginig, hindi sa boses kundi sa tensyong pilit tinatago. Ang pagdududa ay naroon pa rin, tila mahinang lasa na hindi mawala. Tumango ang bata, bahagyang yumuko ang ulo. "Opo, totoo po ang sinasabi ko," sagot niya. Halos pabulong, ngunit bawat pantig ay puno ng pag-aapura. "Pakiusap, huwag niyo pong kainin yan," dagdag pa ni Lorenzo. Banayad pero matatag ang tono, gaya ng pintig ng tambol na hindi humihinto. Hindi na niya kailangang sumigaw. Ang paniniwala niya ang siyang sumisigaw para sa kanya. Napatawa si Elena, matigas, halos para bang eksena sa teatro. Nakayakap ang mga braso sa dibdib habang tinititigan ang bata na para bang mantsa sa mamahaling sapatos. Nakakatawa na ito, ani niya. Malamig ang tinig na tila yelong nabasag sa katahimikan. Isa lang siyang batang kalye. Gutom, marahil, baka wala sa katinuan. At sineseryoso mo talaga ito, Giorgio? Pero hindi siya sinagot ni Giorgio. Ang kamay niyang may guhit ng edad at kapangyarihan ay muling humawak sa kutsara. Itinaas niya ito. Mas malapit ngayon, kumikislap ang sabaw sa sinag ng araw. Nanginginig ang mga daliri niya, pero hindi dahil sa takot. Ang panginginig na ito ay galing sa loob kapag ang tiwala ay sumasalpok sa pagtataksil at ang kaluluwa ay hindi mapakali. Hindi niya ito tinikman. Bagkus, tumingin siya pataas, nagtama ang kanilang mga mata. "Elena," wika niya, mabagal, bawat pantig ay tila sinusukat ang katotohanan. "Narinig mo siya." Pumaliya siya, pagkatapos mas mahina pero matalim. "Ano bang nangyayari dito talaga?" Sandaling hindi gumalaw si Elena, parang naging rebulto. Nakapinid ang mga labi, walang kulay, unti-unting nawawala ang kontroladong ekspresyon. Ang pinanday na katahimikan, ang maskara ng sosyalita ay unti-unting nabibitak. "Hindi ako makapaniwalang tinatanong mo yan sa akin." Aniya, pigil ang boses, halos hindi makahinga sa galit. "Nakakainsulto." Pagkatapos ay humarap siya sa mga taong nagsisimulang magtipon. Mabilis ang kilos ng kanyang kamay.
parang aktres na humaharap sa entablado. Tumataas ang kanyang tinig na para bang ipinagtatanggol ang sarili sa isang palabas. Nagsisinungaling siya. Tignan na yun naman. Itinuro niya si Lorenzo, puno ng paghamak ang tinig. Hindi nga niya siguro alam kung sino ka, Giorgio. Nakakita lang ng matandang may pera at asawang mayaman at naisipan gumawa ng eksena. Talaga bang mas paniniwalaan mo siya kaysa sa akin? Ngunit ang kanyang pagtatanghal, gaano man ito kakinis sa ibang pagkakataon, ay hindi tumalab sa inaasahan niyang paraan. Ang mga mata ng tao sa paligid ay hindi na puno ng paghanga o pagkamausisa, kundi ng pagdududa. May mahihinang bulong-bulungan, parang mga alon sa tubig. Ginawa nga ba niya talaga? Parang kinakabahan siya. Yung bata parang hindi nagsisinungaling. Parang kakaiba ang kilos niya, masyadong defensive. Pabigat ng pabigat ang hangin sa paligid sa bawat bulong ng pag-aalinlangan. Napakagat si Elena sa bagang. Ramdam niyang unti-unting nawawala ang kontrol mula sa kanyang mga palad. Bigla siyang dumagundong sa galit. Ibinagsak ang kanyang mga palad sa mesa. Umalingaw-ngaw ang tunog sa batong sahig ng patio, dahilan upang mapasinghap ang ilan sa mga nakakita. Wala na ang mahinahong kagandahan, ang pinlanong alindog. Sa harap nila ngayon ay isang babaeng gumuho. Tama na ito, sigaw niya. Giorgio, kainin mo na ang sabaw mo at umalis na tayo. Nanginginig ang kanyang tinig, hindi sa takot, kundi sa galit na pilit pinipigilan. Pero nandoon pa rin si Lorenzo, matatag. Hindi natinag, lumapit pa siya, dahan-dahang kumaladkad ang mga paa sa mga tile, nakabigkis ang mga kamao sa tagiliran. Kung ayaw niyong maniwala sa akin, aniya, tumataas ang tinig, bahagyang pumipiyok. Di tumawag kayo ng iba, magpa-test, may pera kayo, mga abogado, mga doktor. May mga taong pwedeng mag-test sa lab para patunayan, pero huwag niyo pong kainin yan, pakiusap. Lunok siya. Kapag kinain niyo yan, magsisisi kayo. Matagal na katahimikan, hindi agad nagsalita si Giorgio. Tinitigan lang ang sabaw na para bang may sagot sa mga tanong na ayaw niyang itanong. Napakagat siya sa bagang, kumikibot ang kalamnan sa ilalim ng kulubot na balat. Pagkatapos ay inilipat niya ang tingin hindi sa mangkok kundi sa kanyang asawa. Elena, wika niya, mas mahina na ngayon, pero malamig ang tinig, tila pag-urong ng alon mula sa dalampasigan. Iba ka na, nitong mga nakaraang linggo. Napatayo si Elena ng tuwid. Laging may tinatago, malayo, kabado, patuloy niya. Nagbago ka. At ngayon ito, "Hay, hindi ko po alam ang sinasabi niyo." Pautal-utal na sagot ni Elena. Unang beses na nabasag ang dati maayos na daloy ng kanyang tinig. Inabot niya ang buhok para ayusin ito kahit wala namang kailangang ayusin. "Hindi mo naman siguro iniisip na ako'y lalasunin ako?" Tapos ni Giorgio, ang salita'y bumagsak na parang hampas ng martilyo. Matalim at kontrolado ang tono niya, bumaon sa katahimikan na parang hatol ng korte. Natahimik ang buong patio, pati ang mga bulungan ay naputol. Nakapirmi si Elena, nakabuka ng bahagya ang bibig, hindi makapagsalita. Ang akusasyon na matagal nang hindi binabanggit ay lumutang na ngayon ng may nakakasirang katumpakan. At sa likod nilang lahat na natiling matatag si Lorenzo, hindi na lang isang batang palaboy, kundi isang saksi, isang tagapagsiwalat ng katotohanan, at marahil isang tagapagligtas. Napasinghap ang mga tao, sabay-sabay na pagbuga ng gulat na tila hangin na dumaan sa patio. Ang mga bulong ay muling bumalik, tumataas mula sa katahimikan na parang lagaslas ng tuyong dahon bago ang bagyo. Naglapitan ang mga parokyano sa isa't isa, mabilis ang tingin sa pagitan ng bata, ng babae at ng lalaking dati untouchable. At sa lahat ng iyon, nanatili si Lorenzo sa kanyang kinatatayuan. Bagaman malakas ang kabog ng kanyang dibdib, hindi niya ito ipinakita. Nakatingin lang siya kay Giorgio, mariin ang pagkakakagat sa kanyang bagang. Nasabi na niya ang totoo. Nasa kamay na ngayon ng iba ang desisyon.
Napansin ni Elena ang pagbago ng hangin sa paligid. Bigla siyang tumuwid ng tayo. Ang lambing na parang pabango niya ay naglaho sa isang iglap. Ang sumulpot ay isang bagong muka. Malamig, matalim, walang bahid ng alindog. Kalokohan ito, singhal niya, may laso ng bawat salita. Hindi ko kailangan umupo rito't makinig sa mga kabaliwang yan. Inabot niya ang kanyang handbag, mabigat ang kilos, puno ng galit. Tumalikod siyang paalis, taas noo, akmang lalakad na parang kaya niyang burahin ang lahat sa simpleng paglayo. Pero bumilis ang kilos ni Giorgio, parang bitag na biglang sumara. Mahigpit niyang hinawakan ang pulsuhan ni Elena, mas malakas kaysa sa inaasahan mula sa isang 72 taong gulang na lalaki. Hindi galit ang hawak, kundi tiyak. Hindi ka aalis, anya, mababa ang boses ngunit puno ng awtoridad, parang unos na namumuo sa ilalim ng katahimikan. Hindi hanggat hindi malinaw ang lahat. Ang waiter na kanina pa nakatayo malapit sa entrada, nanlalaki ang mata, ay biglang nakahanap ng boses. "Sir, tatawag po ba ako ng pulis?" Parang kidlat ang bagsak ng tanong. Isang alon ng kaba ang dumaan sa mga nanonood, sabay-sabay ang paglingon, nakabitiw ang mga tinidor, hindi mahawakan ang mga baso. Sa unang pagkakataon, nabasag ang maskara ni Elena. Napasinghap siya. Sumilay ang takot sa mga mata, tunay na takot, hindi ginampanan. "Huwag mong subukan," sigaw niya mariing umiling at sa unang beses nawala ang kinis sa kanyang boses. Isang malaking hindi pagkakaintindihan lang to. Humarap siyang muli kay Giorgio, namamalimos na. "Giorgio, hindi mo naman siguro." Pero pinatahimik siya nito sa pamamagitan ng isang taas kamay. Maingat ang kilos, halos banayad, pero ramdam ang bigat ng isang buhay na sanay na sinusunod. "Oo," wika niya sa waiter, hindi inaalis ang tingin kay Elena. "Tawagan mo sila." Napalabas si Lorenzo ng isang buntong hiningang nanginginig. Sandali siyang nakaramdam ng ginhawa, parang sinag ng pag-asa. Pero saglit lang ito, hindi pa buo ang katotohanan. Nariyan pa rin ang panganib. At si Elena, kahit may bitak na sa anyo, ay malayo pa sa pagkatalo. Pumasok ang waiter sa cafe, iniwan ng isang katahimikang puno ng tensyon. Dahan-dahang binitawan ni Giorgio ang pulsuhan ni Elena, may layunin sa bawat galaw, pero hindi nawala ang titig. Tinitigan niya ito, sinuri. Ang dating malamig pero kaakit-akit na babae ay mukha na ngayong isang hayop na naipit sa sulok. Kumilos ang kanyang mga labi pero walang salitang lumabas. Paikot-ikot ang mga mata na para bang naghahanap ng daan palabas na hindi na umiiral. Umatras si Lorenzo, biglang naramdaman ang pagod ng lahat ng ginawa niya. Nanginginig ang kanyang mga daliri, nanlalambot ang tuhod. Nasabi na niya ang totoo, pero paano kung hindi sapat? Paano kung magbago ang isip ni Giorgio? Paano kung baluktutin ni Elena ang kwento tulad ng madalas gawin ng mga tao? Paano kung walang maniwala sa kanya? Napalunok siya, pilit pinipigil ang sarili na gumalaw, na tumakbo. Pagkatapos ay muling nagsalita si Giorgio. Ang boses ay bumasag sa katahimikan na parang batong inihulog sa mahinahong tubig. "Lorenzo," sabi niya, lumingon sa bata. "Sinabi mong nakita mong may nilagay siya sa sabaw." Matatag ang tono niya, hindi mapanumbat, hindi rin umaalo, naghahanap lang ng katotohanan. "Maari mo bang ilarawan?" Lumapit si Lorenzo nang walang pag-aatubili kahit nanlalambot pa rin ang tuhod niya. "Maliit na bote po," mabilis niyang sabi, sandaling tumingin sa mesa bago muling tumingin kay Giorgio. "Yung parang gamit sa gamot, maliwanag ang laman, ibinuhos niya habang nakatutok kayo sa cellphone, tapos hinalo niya na parang walang nangyari." Pinisil niya ang kanyang mga palad. "Sumpa ko po, nakita ko talaga." Nagkuyom ang panga ni Giorgio. Tumigas ang kanyang mukha, hindi dahil sa galit, kundi sa matinding pagtuon. Dahan-dahan siyang humarap kay Elena. Nauuna na itong umiling, may mumunting tawa ng pagmamaliit, pilit na kumakapit sa nalalabing hibla ng pagtanggi.
Kalokohan talaga to, sambit niyang muli. Bahagyang nabasag ang boses. Nagsisinungaling siya. Bakit ko naman? Ngunit pinutol siya ni Giorgio. Bakit siya magsisinungaling? Tanong niya, hindi sumisigaw, hindi emosyonal, kundi malamig, matalas na lohika. Nanatili ang tanong sa ere, imposibleng baliwalain. Hindi niya ito tinanong para kay Elena. Tinatanong niya ito sa lahat, pati sa sarili niya, at naghihintay siya ng sagot na hindi kayang ibigay ni Elena. Bakit siya magsisinungaling? Ano bang mapapala niya sa lahat ng ito? Ang mga salita ni Giorgio ay bumaon sa katahimikan na parang martilyo ng isang hukom. Hindi man mataas ang tono, ang tiyak at malamig nitong dating ay nagdulot ng panginginig sa paligid. Muling umingay ang mga bulungan, tumataas na parang alon. Hindi na laban sa bata, kundi laban sa kanya. Nagtinginan ng mga tao sa paligid, nagtatanungan ng kanilang mga mata. Ang ilan ay nag-aalangan sa kanilang mga upuan, ang iba na may yumuko, mas lalong naging interesado. At bilang tuldok sa tanong ni Giorgio, isang malayong huni ng sirena ang bumasag sa tahimik na hapon. Napalingon si Elena sa pinagmulan ng tunog, nanlalaki ang mga mata, bahagyang nabuka ang bibig. Sa unang pagkakataon, hindi lang nabitak ang kanyang maskara, nabasag ito. Ang sanay na katahimikan, ang malamig na alindog, lahat ng ito'y nawala sa isang iglap at lumitaw ang isang mas tunay na anyo, isang nilalang na takot. Naghahanap ng ligtas na daan, nagpaikot-ikot ang kanyang mga mata, sinusuyod ang kafe para sa isang paraan ng pagtakas. Pero wala siyang nakita. Pagkatapos parang desperadong kumakapit sa kontrol, bigla siyang lumingon kay Lorenzo at sumigaw, matulis, galit. Sinusundan mo kami, hindi ba? Yan ang totoo. Naiinggit ka lang, naiinggit sa mga taong may narating at ngayon gusto mong sirain ang meron sila. Parang sampal ang mga salitang iyon, matalas, personal, nakakahiyang pakinggan. Tumama ang kalupitan ng mga ito sa sahig ng bato at pinong pinggan ng kafe. Pero hindi gumalaw si Lorenzo. Nanatili siyang matatag. Hindi ako naiinggit, sabi niya, matatag at hindi natitinag. Ang boses niya'y kalmado na ngayon, halos nakakabinging tahimik sa gitna ng galit ni Elena. Nakita ko ang nakita ko at hindi ko kayang panoorin kang saktan siya. Palapit ng palapit ang sirena. Ang dating malumanay na huni ay naging matinis na ingay sa tapat ng kafe. Ilang saglit pa at 2 pulis na nakauniforme ang pumasok sa entrada. Ang hangin sa loob ng kafe ay tila kumapal. Ang tensyon na kanina paunti-unting lumalalim ay ngayoy narating na ang rurok. Kumikilos ang mga pulis ng may sanay na awtoridad, paikot ang tingin, sinusuri ang sitwasyon. Ang isa ay naglagay ng kamay sa sinturon habang papalapit sa mesa. Anong nangyayari rito? Tanong niya, diretso pero may puwersa, isang boses na sanay sa paghawak ng kaguluhan. Mabagal na tumayo si Giorgio, tuwid at dignified. Hindi siya nawala ng tikas o respeto kahit sa gitna ng iskandalo. Kahit ngayong huli, taglay pa rin niya ang anyo ng isang leader. Mga Ginoo, wika niya, itinuro ang mangkok ng sabaw na nanatiling hindi nagalaw sa gitna ng mesa. Sabi ng batang ito, nilason ng asawa ko yan. Muling nanahimik ang buong kafe, nagkatinginan ang mga pulis. Lumapit ang isa at yumuko sa ibabaw ng mesa, inilapit ang mukha sa mangkok. Maingat siyang suminghot, kumunot ang noo at saka tumingin kay Elena. Ma'am, wika niya, profesional ngunit alerto, may gusto po ba kayong sabihin tungkol dito? Namula ng husto ang mukha ni Elena. Umagos ang init sa kanyang balat, parang apoy sa papel. Huminga siya ng malalim, nanginginig, hawak ang kanyang handbag na tila ito'y tanging sandigan. Kalokohan ito, ani niya, pilit tumawa, pero basag na ang tinig. Isa lang siyang batang kalye, naghahanap lang ng gulo. Giorgio, papayagan mo ba talagang tong mangyari? Pero hindi natinag ang pulis sa tono o itsura. Nakapako ang tingin sa kanya, walang emosyon. Kailangan naming ipatest ang laman nito,
Anya, inabot ang mangkok gamit ang nakagloves na kamay. "Wag!" sigaw ni Elena, matalim at malakas ang boses. Nagulat ang mga tao, nagsibalingan ang ulo. Ilan ay naglabas ng cellphone, dahan-dahang iniangat ang kamera, handa nang mag-record. Naramdaman nilang may kakaibang mangyayari. Huminto ang pulis sa paggalaw at matamang tiningnan si Elena. Kumipot ang mga mata. "Ma'am," wika niya ng mabagal, "may gusto po ba kayong sabihin bago kami magpatuloy?" Mabilis ang paghinga ni Elena, halos pumutla ang mga kamao niya sa higpit ng hawak sa bag. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin kay Giorgio, sa mga pulis at sa mangkok sa mesa. Sandali siyang nanatiling tahimik, tila walang sasabihin. Ngunit unti-unting bumagsak ang kanyang mga balikat, halos hindi pansin pero totoo. Ang kanyang boses nang sa wakas ay lumabas ay mababa pero may halong pait. "Sige," singhal niya, "gusto mo ng totoo?" Umayos siya ng upo, namumuo ang luha sa mga mata at mahigpit ang panga. Pagod na akong mabuhay sa anino niya. Pagod na akong tratuhin na parang palamuti lang na ipinapakita niya sa iba habang siya ang may kontrol sa lahat. Bawat sentimo, bawat desisyon, bawat hininga. Gusto ko ng sarili kong buhay. Nanginginig na ngayon ang kanyang mga kamay, hindi na sa galit kundi sa tuluyang pagbagsak. Hindi naman talaga siya dapat umabot sa taong ito. Bulong niya, halos hindi marinig ang tinig. At ako, tumigil siya. Napagtanto ng huli na kung ano ang kanyang naamin. Nagulat ang buong kafe. May isang babaeng nabitawan ang baso ng alak. Mas maraming cellphone ang umangat. Isang alon ng hayagang pagkabigla ang dumaan sa patiyo habang lumalalim ang pag-unawa sa kanyang mga salita. Nawala ang kulay sa mukha ni Giorgio. Hindi siya nagsalita, hindi kumurap. Nakatitig lang siya sa kanya, tila nawalan ng hangin sa dibdib. Para sa isang lalaking nagtayo ng imperyo sa kakayahang magplano ng bawat hakbang, ito ang unang pagkakataon na siya'y nabigla. Lumapit ang pinuno ng pulis. Ang tono nito'y nanatiling propesyonal, ngunit ngayon ay mabigat na. "Ma'am," aniya, malamig ang boses, "inaaresto po kayo sa tangkang pagpatay. Pakita po ang inyong mga kamay." Bumagsak ang bigat ng sandali sa kafe na parang kulog. Tuluyan nang bumigay si Elena. Napangiwi siya habang naghahabol ng hininga, umaagos ang luha ngunit wala ng saysay. Tinangka niyang umatras ngunit huli na, "Hindi niyo ako naiintindihan." Sigaw niya habang ang ikalawang pulis ay pumwesto sa likod niya at hinila ang kanyang mga braso. "Karapat-dapat ako sa lahat ng meron siya. Akala niyo perpekto siya, pero ginamit lang niya ako." Bumiyak ang boses niya, mabangis na ngayon, desperado, unti-unting gumuho sa bawat salita. "Lahat ng meron siya. Pinaghirapan ko rin yon, dapat akin din yon." Pero walang sumagot. Inilabas siya ng mga pulis na nakaposas. Ang mga takong niya'y tumutunog sa bato, gaya ng isang sentensyang binabasa. Ang boses niya, na dating elegante at kontrolado, ay unti-unting nawala habang siya'y inilalabas patungo sa mga kumikislap na ilaw sa labas ng tarangkahan. Hindi lang basta nawala ang composure ni Elena, durog ito, parang basong nabagsakan ng bota. Ang sigaw na lumabas sa lalamunan niya'y hilakbot, malakas na parang lindol, yumanig sa mga wine glass sa malalapit na lamesa. Pumiglas siya sa hawak ng mga pulis, nahulog ang kanyang mamahaling bag sa lupa na may mapanglaw na tunog. "Hindi niyo naiintindihan," sigaw niya paus na, wala na ang dating kinis ng boses. "Karapat-dapat ako sa lahat ng meron siya. Lahat." Umingay ang mga salita niya sa kafe, gaya ng kampanang nagbabala, tumalbog sa marmol, bakal at katahimikan. Napapikit ang ilang customer. May magkasintahan sa kabilang panig ng patio na tumayo para bang nasaksihan ang pagbagsak ng isang sagradong bagay. Patuloy ang mga cellphone sa pag-record, patuloy ang mga mata sa pagtitig, ngunit walang kumilos. Hindi na tinag ang mga pulis sa pagwawala niya. Sanay na sila sa mga taong nawalan ng maskara, dignidad at sa huling hibla ng pag-asa. Mahigpit siyang hinawakan habang inihahatid palabas.
Ang boses niya'y umaalingaw-ngaw sa landas ng hardin gaya ng kaluluwang ayaw umalis. Nanatiling nakaupo si Giorgio, nanginginig ang kamay habang dahan-dahang itinutulak palayo ang mangkok ng hindi nagalaw na sopas para bang delikado pa rin. Kumayod ang porselana sa mantel na may banayad ngunit mapanlikhang tunog. Hindi siya nagsalita, hindi agad, hindi mabasa ang ekspresyon niya, tila gulat, tila pagkapagod. Mukha ng isang lalaking dumaan sa apoy at ngayon lang napagtanto iyon. Ang kanyang imperyo, imahe at mundong iningatan ay tinusok ng isang katotohanan, isang pagtataksil na hindi niya inasahan. Isang lason na hindi lang nasa sopas, kundi sa kasal, sa tiwala, sa sarili niyang paghatol. Dahan-dahan lumipat ang kanyang tingin. Sa tapat niya, nakatayo pa rin si Lorenzo, hindi gumagalaw, nakasara ang mga kamay, mababaw ang hininga. Para bang handa ng tumakbo. Hindi dahil may kasalanan siya, kundi dahil sanay na siyang umalis bago pa siya mapaalis. Pero hindi galit ang tingin ni Giorgio sa kanya. Sa halip na malamig na pagdududa, may kumislap sa mata ng matandang lalaki, isang kislap ng pasasalamat, ng kaliwanagan, ng isang bagay na mas malalim, paggalang. Hindi lang siya iniligtas ni Lorenzo mula sa lason. Itinanggal niya ang tabing sa isang katotohanang matagal nang ayaw makita ni Giorgio o masyado siyang mapagmataas para tanggapin. Unti-unting bumalik ang hininga sa kafe, may mga pabulong na usapan, muling kumalansing ang mga baso, bagamat mahina. Bumalik ang mga tao sa kanilang pagkain, paminsan-minsan ay sumusulyap, nanlalaki ang mata sa pagkabigla at pagkamausisa. Tapos na ang mahika, ngunit ang bakas nito'y nanatili sa hangin. Nanatiling nakatayo si Lorenzo sa kinatatayuan niya. Mabigat ang kanyang mga binti, puno ng pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Dapat na ba siyang umalis? Muling mawala sa karamihan na parang wala lang? Ngunit tumingin si Giorgio sa kanya, dala ang bigat ng yaman, pagkawala at isang bagay na bagong nagising sa maputla at pagod niyang mga mata. Lorenzo, mahinang sabi niya, kakaiba ang tunog ng pangalan, ngunit sinadya. Tumango siya papunta sa bakanting upuan sa tapat niya. Umupo ka. Nag-alinlangan si Lorenzo, bahagyang sumulyap sa mga nakatingin, sa mga matang na natiling nakatuon, sa mga hindi binibigkas na paghusga. Pero ang tinig ni Giorgio ay may tahimik na awtoridad na bumasag sa lahat ng ingay. Sumunod siya, dahan-dahang naupo ang binata, naninigas ang katawan para bang handa siyang paalisin anumang oras. Pero walang ganong utos na dumating. Iniligtas mo ang buhay ko, sabi ni Giorgio, mababa ang boses ngunit matatag. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran yon. Tumingin si Lorenzo sa kanyang mga kamay na nakapatong na ngayon sa gilid ng mesa. Marumi ang kanyang mga daliri, magaspang. Hindi ito bagay dito, hindi sa mesang ito, hindi sa kafe na ito, hindi sa harap ng lalaking ito. At gayon paman, narito siya. Ang gusto ko lang, simula ni Lorenzo sa kanatigilan. Mahina ang kanyang tinig, nag-aatubili. Hindi ko kayang hayaang mangyari yon. Hindi ko kayang manood lang. Hindi ako pwedeng walang gawin. Dahan-dahang tumango si Giorgio, bahagyang lumayo ang tingin na para bang muling pinapanood ang alaala sa loob ng kanyang isip. Marami ang hindi gagawa ng ginawa mo, mahinang sabi niya. Tatalikod na lang sila. Magkukunwaring wala silang nakita, pero ikaw, hindi mo ginawa yon. Binalik niya ang tingin sa binata. Malaki ang tapang mo, bata. Mas higit pa sa karamihan ng mga lalaki. Nagkibit balikat si Lorenzo, tila gusto niyang maliit lang ang tingin sa ginawa niya. Siguro, bulong niya, ayoko lang nakikitang may nasasaktan. Yon lang, ngayon pinagmasdan siya ni Giorgio, hindi bilang istorbo, hindi bilang palaisipan, kundi bilang isang totoong tao. Sa unang pagkakataon, tunay niyang nakita si Lorenzo, hindi ang mga sirasirang damit o ang gusgusing sapatos, kundi ang kaluluwang nasa likod ng mga mata, ang tahimik na lakas, ang malinaw na moralidad.
Sumandal siya, bahagyang sumimangot habang nag-iisip. Gaano ka nakatagal dito sa lansangan? Tanong niya, mas malambot na ang tinig, tila may halong lungkot. Hindi inaasahan ni Lorenzo ang tanong. Bahagya siyang yumuko, umiwas ng tingin. Matagal na, mahinang sagot niya. Hindi iyon hiya, kundi pagod lang. Isang simpleng katotohanang walang dramatismo. Hindi na siya kinulit ni Giorgio, hindi na kailangan. Sa halip, hinugot niya mula sa bulsa ng kanyang blazer ang isang itim, makinis na cellphone. Kumislap ang screen ng kanyang iswipe, sumasalamin sa kubyertos habang siya'y bahagyang lumayo at nagsimulang tumawag. Nanatiling nakaupo si Lorenzo, hindi alam kung ano ang susunod. Ang alam lang niya, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may isang nakinig at marahil may isang tunay na nakakita sa kanya. Hintayin mo ako rito, mahinang sabi ni Giorgio habang lumalayo sa mesa, hawak na ang telepono. Banayad ang kanyang tinig pero sapat ang bigat upang si Lorenzo ay sumunod agad. Pinagmasdan siya ng binata, may pag-aalinlangan sa mga mata, naninigas ang likod at ang mga binti ay handa pa ring tumakbo. Mabilis ang tibok ng puso niya sa kawalan ng katiyakan. Ano ang ginagawa ni Giorgio? Sino ang tinatawagan niya? Saglit, gumapang ang takot. Baka ba may kasalanan siya? Baka nagbago ng isip si Giorgio? Baka tinawagan niya ang security? O mas masahol pa, may ipapatawag siyang taong magpapalayas kay Lorenzo ngayong tapos na ang kaguluhan at wala nang nagre-record. Pero bumalik si Giorgio, may pagbabago sa kanyang mukha. Wala na ang linya ng pagdududa at napalitan ng katahimikan, halos may pagkamaama. Pagod, oo, pero mabait. Ibinalik niya ang telepono sa bulsa ng jacket at tumingin kay Lorenzo na may malinaw na pa siyang ginawa. May darating na tutulong sa'yo, anya tahimik, ngunit matatag ang tinig. Napakurap si Lorenzo. Tulong? Tanong niya, kunot ang noo. Tumango si Giorgio sabay tiklop ng mga kamay habang muling umupo. Tinawagan ko ang isang pinagkakatiwalaan kong kaibigan. Sisiguraduhin niyang may matutuluyan ka ngayong gabi. Totoong tirahan, ligtas, may init. Tumigil siya saglit sa kamuling nagsalita, mas banayad, at kung papayag ka, gusto kong gawin pa ang higit doon. Nanlaki ang mga mata ni Lorenzo, nanigas ang buong katawan niya. Hindi mo kailangang gawin yun, mabilis niyang sabi. May pagtatanggol sa boses para bang ang mismong mga salita ang kanyang kalasag. Hindi ko yun ginawa para sa kahit ano, hindi para sa pagkain o pera o kahit ano paman. Bahagyang ngumiti si Giorgio, isang ngiting nagsasabing, alam ko. Iyan mismo ang dahilan kung bakit gusto kitang tulungan, sabi niya. Dahil ginawa mo ang tama. Kahit mas madali sanang walang gawin, karamihan sa matatanda, hindi magagawa ang ginawa mo. Pero ikaw, nagawa mo. At may ibig sabihin yon, Lorenzo. Yumuko siya ng bahagya, tahimik ang tono at sinadya ang bawat salita. Kung mas marami lang ang katulad mo sa mundong ito, sabi niya, mas magiging maayos sana ang lahat. Hindi alam ni Lorenzo kung paano tutugon. May kakaibang init na sumilay sa dibdib niya, bagong damdamin, hindi pamilyar, hindi ito yabang, hindi rin ito ginhawa. Mas malalim ito, mas banayad. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may isang taong hindi tumingin sa kanya na parang wala siya. Hindi siya tiningnan na parang abala o kaawa-awa. May isang taong tunay na tumingin sa kanya, tunay na nakita siya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, hindi alam kung anong sasabihin. Nasa dulo ng dila niya ang mga salita, pero walang sapat na bigat upang tumbasan ang sandaling iyon. Sa paligid nila, unti-unting bumalik sa normal ang kafe. Maingat ang paghila ng mga upuan sa batong sahig. Tahimik na muling gumalaw ang mga waiter. Mahihinang bulungan ang narinig sa paligid. Marami pa ring palihim na sumusuliyap sa batang lalaki at sa matandang lalaking nasa gitna ng lahat. Pero walang lumapit. Walang nangahas. Nananatili pa rin ang respeto sa hangin. Inabot ni Giorgio ang kanyang baso ng tubig at dahan-dahang uminom. Nang muli niya itong ibaba, ang boses niya ay naging malalim, halos tila may iniisip sa malayo. Minsan,
Anya, binibigyan tayo ng buhay ng pagkakataong baguhin ang kwento ng ibang tao. Walang babala, walang paghahanda. Isang sandali lang, isang pagkakataon para gumawa ng may saysay. Tiningnan niya si Lorenzo sa mata. Binago mo ang kwento ko ngayong araw. Tumigil siya sa kamuling nagsalita at marahil baka pwede ko ring baguhin ang sayo. Tumingala si Lorenzo. At sa unang pagkakataon sa napakaraming taon o baka kailanman, hindi na nakabantay ang mga mata niya, hindi na malamig. Kumikinang ang mga ito ng isang bagay na matagal na niyang hindi pinayagang madama. Pag-asa. Lumubog pa ang araw, nagtatapon ng gintong anino sa kafe, kumikislap ang liwanag sa pagitan ng mga dahon, bumabalot sa mesa ng malalambot na guhit habang nanatiling tahimik ang dalawa, hindi na mga estranghero. Sa paligid nila, patuloy ang ikot ng mundo, pero may nabago, isang bagay na totoo, isang bagay na makatao. Hindi nawala sa mga nakasaksi ang aral na yon, ang mga waiter na napatigil, ang mga costumer na napasinghap, ang mga estrangherong nag-record ng lahat. Dadalhin nila ang alaala nito dahil ang tapang ay hindi palaging naka-Amerikana. At ang kabutihan ay hindi laging galing sa tseke o nangiting perpekto ang ngipin. Minsan, ito'y isang tahimik na tinig, isang kaluluwang laging binabaliwala. Isang batang nakasuot ng hoodie na tumatangging talikuran ng tama. Sa huli, ang katapangan ni Lorenzo ay hindi lang nagligtas ng buhay. Pinaalala nito sa lahat ng nanonood ang isang bagay na madaling makalimutan sa isang mundong puno ng ingay at balita, na ang paninindigan sa tama, kahit maliit ka, kahit natatakot ka, ay kayang yumanig sa mundo. Kung nahipo ka ng kwentong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at samahan kami sa iba pang makapangyarihang kwento ng tapang, katotohanan at pagtubos. At ibahagi ang video na ito sa isang taong maaaring nangangailangan ng paalala. Kahit maliliit na kilos ay may maiiwang bakas. Kahit mahihinang tinig ay kayang baguhin ang buhay. Kahit mumunting puso ay maaaring taglayin ang pinakadakilang lakas.